Subpina ni BBM at Romualdez dumating na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ipinadala na sa Kongreso at kay Romualdez ang subpoena na galing kay Attorney Vic Rodriguez. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kasi may subpoena na. Sumasagot ang Kongreso, ang Senado, sina BBM patungkol sa nangyaring blankong bycam sa 2025 GAA. Non-extendable. Balik tayo sa totoong issue ng bansa, ang maanumalyang budget, 2025 national budget, na sinasabi nagmarami bilang isang most corrupt budget in history. Supreme Court Philippines has already notified the Congress, House and Senate of the Philippines and the Executive Secretary for them to comment on the petition filed by Attorney Vic Rodriguez and Isidro Ungab within 10 days from February 4 to February 14, which is non-extendable. Diba? Kitang-kita na kasi nilalabas nila yung ebidensya tungkol dyan sa bycam na yan. Yung mga ganyan kalalaking budget, no? Diba? Kumbaga sinasampal na yung ebidensya, sinasampal na yung katotohanan. Pero wala silang aksyon na ginagawa, no? Tapos sasabihin nila gusto nilang maging fair. Diba? Hindi nagiging fair ang laban. Hindi nyo pinapakita sa taong bayan na nagiging fair kayo. No, kay VP Sara nga puro house show ang ebidensya pero paniwalang paniwala kayo lahat. 'Di ba? Pero eto, may ebidensyang isinasampal na sa inyo. No, kitang-kita na. Bakit hindi nyo pag-usapan? Bakit hindi nyo imbestigahan? 'Di ba? Parang isang tao lang talaga ang inyong pinag-iinitan. 'Di ba? Kaya hindi mawala sa isip namin, no, na kaya nyo ginaganyan si VP Sara dahil natatakot kayo sa kanya. Natatakot kayo na maging presidente siya. 'Di ba? Dahil alam nyo na napakalakas ang laban niya. Dahil kapag siya ang nanalong presidente, is mapipigilan lahat ng mga katarantaduhan na nangyayari diyan. No? Alam nyo 'yan. Maraming masasagasaan dyan. Wala tayong minimensyong pangalan. Kung sino man ang tamaan, bahala kayo sa buhay nyo. Sa may pa-Valentine's ang Korte Suprema sa Kongreso at kay Bersamin. Ano ang mangyayari kapag hindi sinagot ng respondents ang petitioners sa loob ng 10 days? If the respondents fail to answer within 10 days regarding the petition questioning the anomalies of the 2025 Philippine national budget and the blanks on the BICAM report, the petitioners may seek legal action or escalate the matter to the Supreme Court. The court may decide. Kasi ang kulang sa kanila hindi nila sinasagot kung ano yung dumarating sa kanila, kung ano yung pinaparatang sa kanila. Diba? Katulad niyan, merong mga ganyan-ganyan. Hindi nila sinasagot. Kaya ang taong bayan hindi maliwanagan. Lagi lang nilang binabaliwala. So talagang pinofocus lang nila yung mga sarili nila doon sa impeachment kay VP Sara na kailangan matanggal yan. Pag natanggal lalo si VP Sara, talagang kahit na anuman yan, talagang hindi na nila sasagutin yan. Diba? On the petition, potentially leading to a review of the budget and its alleged anomalies. It's worth noting that the Philippine Constitution grants the Supreme Court that power to review and decide on cases involving the constitutionality of laws, including the national budget. The respondents' failure to answer within the given time frame may be seen as a lack of transparency and accountability, which could further fuel public scrutiny and calls for action. So once na-review ng Korte ang 2025 national budget, makikita ng Korte ang zero budget ng PhilHealth, which will explain to Judge Javier's statement about the bankruptcy of PhilHealth. Mantakin mo, no? Yung PhilHealth na bankrupt na, no?
So yung mga taong umaasa sa PhilHealth, no, kung ano pa yung pinaka-importante na alam natin na pwedeng makatulong, no, sa taong bayan kapag na-ospital, makakabawas-bawas kahit papaano, is talagang yun ang napuntirya, talagang yun ang naubos. 'Di ba? So paano ngayon 'yan? No? Saan kukuha ang mga tao pag nagkataon? 'Di ba? Sayang din naman yung mga taong naghuhulog sa PhilHealth. Kahit sinasabi nung mangilan-ngilan na ayos lang yan na mawala yung PhilHealth kasi may mga kurap, may mga gano'n nagsasabi ha. No, hindi naman sa akin ang gagaling, sa taong bayan lang din. No? Pero syempre, marami din ang nakinabang sa PhilHealth at nakikinabang na taong bayan, mga kababayan natin, na lalo na kung nauospital sila. Kaya ngayon parang wala nang ganyan. So hindi na tayo maghuhulog ng PhilHealth niyan. Parang tayo na lang nangyayari, tayo na lang ang mag-ipon sa mga sarili natin para pag na-ospital tayo, meron tayong magagamit. Makikita din ang hindi pag-priority sa pondo ng DepEd Philippines at mga bilyones na idinagdag sa mga pondo ng House of Representatives, Office of the President at DPWH. Mantakin nyo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, no? Doon nilalagay sa mga ayuda, di ba? Sa mga kung ano-ano. Pero yung mga importante na talagang pinapakinabangan ng taong bayan, yun ang tinatanggalan, yun ang binabawasan. Di ba? Baka nga ma-uphold, let's borrow the word of Juan Ponce Enrile, ang korte, pagparehong na-review ang NEP at GAA 2025. And as per Attorney Rodriguez, ay nag-file na din sila ng motion sa korte to issue a subpoena duces tecum para mailabas ang enrolled bill or the final GAB or General Appropriations Bill. So tingin nyo mga katunay, sa ginagawa nila Attorney Vic, no? Alam natin sila Attorney Vic concern sa atin, sa taong bayan, kaya ginagawa nila yan. Pero sa tingin nyo ba, is mananagot ang dapat managot dyan sa panahon ngayon? 'Di ba? Parang sa akin kasi naiisip ko parang malabo eh. 'Di ba? Pero mas maganda na rin yung ginagawa nila Attorney Vic para nalalaman naman ng mga taong bayan. Karapatan naman kasi nating malaman yan eh. Dahil syempre yung budget na ginagamit nila galing sa atin yan. Pinaghihirapan natin, pinagpapawisan natin yan. Tinatrabaho natin yan kaya may karapatan tayong malaman yan. At may karapatan din tayong magsalita at magbigay ng komento tungkol dyan. Diba? Hindi nila tayo pwedeng pigilan. Kasi hindi naman sa sariling bulsa nila nang gagaling yan eh. Diba? Okay lang sana kung sa sariling bulsa nila nang gagaling, wala tayong pakialam. Kaso nga lang, syempre, diba? Sa sariling bulsa ng mga tao yan. Tapos nagkakaroon ng ganyang klaseng issue. We can compare it from the ratified and signed BICAM report. It seems sobrang magiging exciting ang oral argument to address the petition and determine the fate of the 2025 budget kapag sumagot within 10 days ang respondents through the Solicitor General Menardo Guevara on behalf of the Philippine government. At para sa buong detalye ng subpoena ng Kongreso ni Romualdez ay narito ang full video ni Attorney Vic Rodriguez. Panoorin natin. Kagaya po nung sinabi ko sa inyo, ating pananagutin kung kaninong makating kamay yung nagpuno ng mga patlang, ng mga blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report. Hanggang ngayon, palaisipan, babae ba yung may makating kamay na yan? Lalaki ba yung may makating kamay na yan? Sino? Grupo ba sila? Marami ba sila? Malaman natin na bukod ba dito sa Bicameral Conference Committee na tinatawag na third house or third chamber, meron pa bang fourth house or fourth chamber? So yung sinasabi ni Attorney Vic dito, yung tinatanong niya, kung sino yung mga nagpuno nung mga blanco na yun. Higit makapangyarihan sa mababang kapulungan at sa Senado. Sapagkat hinayjack po nila yung proseso, yung tamang proseso ng pagpasa ng budget. Kaya po kahapon ay naisumite na po yung ating sulat diyan sa Secretary General ng House of Representatives. Ito po yung kopya. May tatak po ito. At ang tema po ng ating sulat na inihain sa Secretary General ng House of Representatives, hinihingi po natin yung komposisyon o yung pangalan kung sinong bumubuo nung sinisisi nilang Technical Working Group
o technical staff ng mga House of Representatives Committee on Appropriation. Bakit po ito mahalaga? Sapagkat matatandaan ninyo, sinisisi ni Stella Kimbo na ito raw po ay pinuno, yung blanco, ay pinuno nung mga technical working group, yung mga miyembro, o pinuno nung technical working staff, yung mga kaawa-awang empleyado. Na alam ko yung empleyado ng House Pati of sila nadadamay na, no? Representatives. Kayo po ay matitino, mararangal, honest, yung miyembro ng technical working group. Subalit kinakailangan ko lang hingin ito bilang proseso sa aming pagbubuo ng kasong kriminal. Laban diyan sa kung sino man yung mga nakialam dito sa ating budget. Sapagkat Mantakin mo, no? Talagang kinakalap ni Attorney Vic lahat ng mga ebidensya. Pinupulido. 'Di ba? Maganda yan. At saka hindi rin natin masasabing si Attorney Vic ay gumagawa lang ng usap. 'Di ba? Nakikita naman natin na seryosong-seryoso siya at doon sa mga ebidensyang hinahain niya, yung mga pinapakita niya sa tao, talagang seryoso. Talagang makikita natin na totoo. 'Di ba? Ngayon, dapat patunayan niya ng mga taong inaakusahan. Kaso nga lang parang hindi naman sila nagsasalita. Lagi na lang kasi silang ganyan kapag may mga issue, deadma lang. No, parang kibit-balikat lang. 'Di ba? Hindi po katanggap-tanggap na 6.325 trillion pesos na pera nating mga Pilipino ay pinaglalaroan lamang ng iilang elitist at corrupt na politiko. Pantakin mo talaga, no? Trillion pesos, hindi lang million o billion pesos. 'Di ba mas malaki ang trillion kaysa billion? 'Di ba? Syempre, sa dami ng pera na 'yun, talagang ikaw ay matutukso. 'Di ba? Pero kawawa naman yung mga taong bayan, no? Mantakin nyo, galing sa ating lahat yan. Pinagtatrabahuhan natin yan. Bawat buwis na binabayaran natin, no? Parang sa mga maling kamay na pupunta. No? Inaasahan natin, tayo ay nagbabayad ng buwis para makatulong tayo sa ating bayan, makapag-ambag tayo. Pero ganyan lang ang ginagawa nila. Hindi natin makita na talagang yung pinagtatrabahuhan, yung pinagpapagura natin na kinakalta sa atin sa araw-araw, no, na ginagawa natin, ganyan lang ang nangyayari. At bukod po dyan, sumulat din po tayo. Yung sa House po ay natanggap ito kahapon ng 11 o'clock ng umaga. At yung doon naman po sa Senate Secretary, kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., sumulat din po tayo na humihingi din po ng mga pangalan, ito po yan, ng mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at hinihingi po natin ito para naman makita rin natin sino ba yung bumubuo ng technical working group ng Committee on Finance ng Senado. Dahil nga sinisisi nga nila yan Natatandaan nyo yung isang senador na naguhugas kamay? Hindi raw po niya nabasa at hinayaan na lamang niya yung mga staff niya magpuno ng mga blanco. Kaya nga sabi natin, i-demote mo yung sarili mo, i-promote mo yung staff mo. Ikaw maging staff, sila parang fill in the blanks na, no? Parang sa eskwelahan lang. Maging senador, total, hindi mo ginagawa yung sagradong mandato ng iyong tanggapan bilang senador na pahalagahan, bantayan at susuriing mabuti yung pera at kaban nating mga Pilipino. Ganon din ang ating mga abogado ay nag-file po ng motion kahapon at kanina diyan po sa Korte Suprema. Hinihingi po ng ating mga abogado na makapag-issue ng subpoena duces tecum. Ano po ibig sabihin nun? Humihiling po yung ating mga abogado sa Korte Suprema na utusan ang Senado at ang Kongreso, lalo na ang Kongreso, yung mababang kapulungan, yung House of Representatives Bills and Index Service, ilabas ninyo yung enrolled bill. Sapagkat kausap ko lamang kanina si Congressman Sid Ungab, yung aking kapwa petitioner. Yan, hinahamon kayo ilabas ninyo yung enrolled bill. Diba kayo, naghahamon din kayo. Kahit sa mga Duterte, naghahamon sila So eto ngayon, diba? Ilabas nyo ngayon yung pinapalabas ni Attorney Vic. Diba? Patunayan yung inosente kayo, patunayan yung mga ganon, diba? Kasi kung talagang wala ka naman ginagawang kasalanan, diba? Patutunayan mo yung sarili mo. Wala akong ginagawang kasalanan, patutunayan ko to na mali yung pinaparatang nyo sa akin. 'Di ba? Pero yung pagganyan na hindi kayo sumusunod, hindi nyo pinapatunayan yung sarili nyo, 'di ba? Tinatago nyo, tatahi-tahimik lang kayo. Wala. 'Di ba? Patuloy pa rin yung pag-iisip ng tao sa inyo. 'Di ba? At maisog na kinatawa ng 3rd District ng Davao si Congressman Sid Ungab. Hanggang sa ngayon ay wala pong maipakitang enrolled bill
ang mababang kapulungan. Humiling na po tayo sa mantakin nyo, Korte Suprema. Walang nagre-response na ipakita yung enrolled bill. 'Di ba? Parang binabaliwala nila yung mga nagiging reklamo sa kanila. 'Di ba? Mag-issue ng subpoena para ilabas yung original copy ng enrolled bill. Ito po yung ating motion. I-final din ito kahapon. So tuloy-tuloy po Ilabas nyo, yung diba? ating kaso. Hindi po natin pinababayaan ito at ating patuloy na pinasisinungalingan yung sinasabing itong usapin sa budget ay political lamang. Hindi po. Criminal po ang pinag-uusapan natin. Hinahanap natin kung hindi sino. politika yan. Tama si Attorney Vic doon. Yung tungkol dyan sa budget na yan. Kaya inopen nga, sinasabi dahil sa politika para masira yung mga ganito-ganito. Siguro hindi naman tanga si Attorney Vic. Attorney yan. At yung mga taong naglalabas doon sa mga bycam na mga blanco-blanco na yan, yung mga nagpapatunay ng may blanco, no? Kung sila'y nagsisinungaling. Sino ba masisira dyan? Siyempre, pangalan din nila. 'Di ba? Hindi lang nila basta-basta sisirain, pati yung dignidad nila sinisira nila nun. Kaso nga lang ito paano mo masasabing sinisiraan ka ng mga tao na to kung sila mismo ay mayroong mga ebidensyang hawak-hawak? No? Hindi katulad ng iba na naglalabas ng mga ebidensya pero hindi naman nila kayang patunayan yung mga paratang nila na parang gawa sa rekto yung mga ebidensya. Yung maaari na nating kasuhan ng criminal case sapagkat isa pong falsification of legislative document, isa pong usurpation of legislative authority, ilan lamang po ito bukod pa sa violation of RA 319, yung tinatawag po nating anti-graft law, ang ginawa nila dito sa hindi makatarungan at unconstitutional na pagpasa ng ating 2025 budget. Binabalik ko po ang usapin sa budget sapagkat ito po ang tunay na issue, hindi po yung impeachment. Kapag hindi nakasagot ang Kongreso, Senado, Lucas Bersamin at BBM, ay talagang merong silang ginawang hocus-pocus sa 2025 national dapat budget. sagutin nila yun. Ano ang inyong opinion? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natunghayan din natin si Attorney Vic Rodriguez. Ayan talagang dapat sagutin nila yan. No? Lalong-lalo na involved yan, pera ng taong bayan yan. 'Di ba? Kailangan malaman ng taong bayan ang sagot nila diyan. 'Di ba? Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.